Nag-umpisa ang kwento sa dalawang estudyante sa isang eskwelahan sa Maynila. Pareho silang kilala sa eskwelahan ngunit hindi sila mga honor student at hindi rin sila mga palaway. Pero may isang bagay na pareho nilang minahal. Si Lyra. Maganda si Lyra. Tahimik, maputi ang balat at mahaba ang buhok. May kakaibang titig sa kanyang mga mata na para bang may alam pero hindi sinasabi. Isang gabi, may event sa university. May sayawan, may tawanan, at may alak. Parehong niyaya ni Marcos at Ellie si Lyra. At nagkataon na tinanggihan silang dalawa. Ngumiti lang si Lyra at umimik ng mahina ang boses. Pasensya na. May uuwian pa kasi ako eh. Wika ni Lyra. Hindi sumagot si Marcos. Pero si Ellie, lasing na. Ang hindi alam ni Lyra nasaktan si Ellie sa kanyang pagtanggi. Akala mo naman, napakaganda nito. Lasing na nagsasalita si Ellie. Ngunit hindi umimik si Lyra. At bago siya tuluyang umalis, tumingin siya kay Ellie, diretso sa mata. At doon na nag-umpisa ang lahat. Kinabukasan, hindi nakapasok si Marcos sa eskwelahan dahil sa pananakit ng tiyan. Masakit rin ang kanyang ulo na parang may gumagapang sa loob nito. Habang sa kabilang banda naman, si Ellie ay nanaginip at binangungot. Ang sabi sa panaginip ni Ellie, may babaeng walang mukha, sumasayaw sa dilim habang hinihila ang kanyang mga paa pababa sa lupa. Paggising niya, hindi na niya maramdaman ang kanyang mga binti at dinala siya sa ospital. Ginawa na lahat, blood test, MRI at CT scan, pero wala pa ding nakita. Malinis naman ang lahat na resulta. Wala naman kaming makitang dahilan. Uwi ka na, doktor. Lumipas ang linggo. Halos hindi na makalakad si Ellie dahil sa pamamaga ng paa. Si Marcos naman, nagsusuka ng itim na likido na parang putik na may amoy lupa. Tapos bumalik sa isip ni Marcos ang titig ni Lyra. Ilang araw ang lumipas. Isang kakilala ang dumalaw. Isang matandang janitor sa campus, si Mang Turing. Pagkakakita pa lang ni Mang Turing sa dalawa, napatras na siya. May nakakapit na sumpa sa inyong dalawa. Uwi ka na matandang janitor. Tumahimik ang buong kwarto. Ano po ibig niyo sabihin? Tanong ni Marco kay Mang Turing. Ngunit bago sumagot, lumunok muna ito ng laway. Hindi niyo alam. Hindi ito sakot ng katawan o ano paman. Ito ay sakit na ipinadala sa hangin. At isang pangalan ng binabanggit niya. Ito ay isang kulam o uri ng barang. Uwi ka na matanda. Nagbigay ng suhestyon na matanda sa dalawa na pumunta sa isang lugar sa Quezon. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, nakatira isang matandang lalaki na ang pangalan ni Apolinario o mas kilalang Tatang Puling. Sa unang tingin, isa lang siyang ordinaryong matanda. Ngunit pagpasok pa lang ng dalawang estudyante sa kanyang bahay, nanginig ang mga ilaw ng kandila. Hinawakan ni Tatang Puling ang kamay ni Marcos. Biglang napamura ang matanda. Dalawa ang may gawa nito. Pero isa lang ang tunay na may alam. Tumingin ang matanda kay Ellie. May babae kayong ginalit, ano? Tumahimik ang dalawa.
Si Lyra. Si Lyra ang may gawa nito. Wika ni Ellie. Napapikit ng mata ang albularyo. Alam niyo bang hindi lang siya marunong mangkulam? Namanan niya ang kanyang kaalaman sa kanyang mga ninuno. Gabi ng Biyernes noon, sinimulan ni Tatang Puling ang ritual. Naglabas ito ng asin, may langis at may orasyon. Habang nagdadasal si Tatang Puling, biglang bumigat ang hangin. Sumindi ang mga kandila na kulay asul. At may boses na narinig. Sino ka? Hindi kita makita. Sino kang tampalasan ka? Tumayo si Tatang Puling. Kung may galit ka sa kanila, sa akin mo ito lubas. Pagkasambit na ayon ni Tatang Puling, biglang nagsuka ng dugo si Marcos. Napasigaw si Ellie. Tama na, Lyra. Kasalanan ko ito. Pagpatawad mo kung anong nasabi ko ng gabi ngayon. Pagdakay, tumigil ang hangin. Lahat ng galit ay may kapalit. Dapat, hindi ninyo sinabi ang mga nakakasakit na salita ngayon. Wika ni Lyra. Itinaas ni Tatang Puling ang krus. Sa ngalan ng liwanag, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Wikang sumpa ni Tatang Puling. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw at isang bugso ng hangin ang humampas. At biglang namatay ang lahat ng kandila. Pagmulat nila, gumaan ang pakiramdam ni Marcos. Nakagalaw na ang daliri ni Ellie. Pero ang napansin nila, si Tatang Puling, umuubo at may dugong kasama sa kanyang bibig. Tatang Puling, ano nangyari sa inyo? Ngumiti ang matanda. May mga laban na kailangan mong pagbayaran, iho. Kinabukasan, tuluyan ang gumaling ang dalawang estudyante, pero si Tatang Puling hindi na nagising. Pagbalik nila sa Maynila, nakita nila si Lyra. Tahimik pa rin doon na parang walang nangyari. Pero hindi na nila ito kinausap dahil natutunan nila hindi lahat ng taong tahimik ay mahina. Hindi lahat ng galit ay kailangang ipakita. At hindi lahat ng laro ay pwedeng gawing biro. So mga kapatid ang aral sa kwento, huwag tayong basta-basta magbibitaw ng salita sa tao lalo't hindi natin sila kaano-ano. So ingatan natin yung ating pananalita. Katulad nito si Lyra na mayroon palang kaalaman sa kulam. So muntik nang mapahamak yung dalawang estudyante, pero siguro dala lang talaga ng kalasingan kaya nakapagsalita at yung tipong sobrang gustong-gusto talaga nilang makadate tong si Lyra. Sa susunod mga kaibigan, kung kayo magsasalita, siguraduhin yung hindi kayo nakakasakit. Yun lang po at maraming salamat sa pakikinig ng kwento.